Madalas kapag kakaiba ang itsura ng ating mukha, ay napapansin tayo ng ibang tao. Katulad na lamang ng lalaking ito na nakilala namin sa Lilow, Laguna. Kakaiba ang kanyang mga mata. Naakalain mong may lahi siyang foreigner o banyaga. Pero wala daw siyang lahing ganon at isinilang siya na ganito na. Ang mga mata niya na nagkukulay blue at paminsan-minsan nagbabago rin daw ito. Depende sa panahon. Bakit nga kaya nagkaganito ang kanyang mga mata? Hindi kaya may lahi ang pinagmulan niya noong unang panahon? O baka naman may karamdaman siya sa kanyang mga mata? Siya lamang ang naging ganito ang itsura sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng kanyang napakagandang mga mata, ay mayroon pala siyang malaking problema na dekada na ang kanyang inaantay. Ito ang kalayaan ng kanyang ina na matagal nang nakakulong sa ibang bansa. Nahatulan kasi ito ng life sentence at matagal na panahon hindi na niya nakikita. Pangarap niya na makita itong muli, maalagaan at makasama. Matupad pa nga kaya ang kanyang hiling. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Jerome Alcaraz po. Jerome Alcaraz, ikaw naman po. Kay Ann Alcaraz po. Okay, so kamusta po ang buhay niyo po dito? Nakaraos naman po. Ano pong trabaho ni Kuya? Minsan po, araw po, yung pintura, tabas, ganun po. Labas. Okay. Ikaw ate, anong trabaho mo? Ano po, nag-extra pa ako paglinis ng bahay. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo po. Hello. So medyo hirap pa din. Kulang pa rin po yung pang-araw-araw. Napansin namin kakaiba yung itsura mo Kuya. Namana lang po sa nanay. Sa isang pamilya po namin. Okay. So hindi ka naman walang lahing po? Wala. Wala po. Pure Philippine. Pure talaga siya. Masusuman. Pero bakit ganyan yung mata mo Kuya? Sa ano lang yun, mana lang po sa isang pamilya po namin, meron talagang isa. Ang ganda ng mata nyo ha. Para kang British eh. Foreigner. Foreigner, Sinasabi nga po. Oo. Ang dami nga po nag-ano. Pero Nagsasabi. wala pa naman po ako sa anak niya. Wala sa Wala ano. pa po. So ibig sabihin third generation. Sa third generation siguro. Sa mama mo yan na. Pero sa mama mo nakuha eh. Sa mga anak mo wala. Wala po. Wala pa kahit isa. Baka sa magiging anak ng anak. Baka Apo mo po. na. Okay. So kamusta yung buhay nyo bukod sa sabi nyo mahirap? Ano pa yung problema nyo dito? Yung nga pong hanap buhay ang pinakamahirap. Tapos Nasabi lalo nyo, na po, may nag-aaral na rin po kami mga anak. okay. Nasabi nyo kanina yung nasaan yung nanay mo? Nasa Taiwan po. Okay. Yung po, nung 14 years old pa lang po ako na-detain po yun sa Taiwan. Na-detain. Na pagbintangan po siya na pumatay dun sa amo niya. So nakakulong siya. Oo, So ilang taon ka na ngayon? 33 po. So 14 years old ka pa lang noon. Okay. Matagal So pa. that time, syempre bata ka pa. Hanggang ngayon nakakulong pa rin ang nanay mo. Mm. Kamusta ang nanay mo doon sa Taiwan? Minsan po, nagpapadalang sulat pag yung araw ng birthday namin magkakapatid. Sulat na lang. Sulat na lang po. Nakakulong pa din siya. Okay naman daw siya doon. Yun doon, nakalagay po sa sulat. Medyo Sabi sinasabing... ng ano para sa mga anak niya. Na Pero nung- ikakaalala nila. Nung nagpunta po kasi kami doon, Ang alalahanin doon at nasa ano naman daw, nasa mabuti naman daw siyang kalagayan. Pero matanda na rin daw po siya. Ilang taon na yung nanay mo? 61 na po. So, nakakulong pa din. Mm. Okay. Napunta kayo sa Taiwan. Nung 14 years old nga po ako. Nung, Dinalaw niyo siya. nagpaano sa amin ng gobyerno na dalawin kahit 3 araw. Yun, pagbigyan naman po. Ang tumulong yung congressman po. Tapos hindi na ulit pinakakulong. Hindi na po. Okay. So, mabigat sa dibdiban. Naman po. Kasi lumaki kami nang wala eh. Wala yung pamilya namin. Hiwalay. Broken family po kasi. Yung tatay niya. Yung tatay ko naman po nasa Zamboanga. Sampungkin nyo. Oo. Hanggang ngayon nandoon pa siya. Doon na po siya nakatira ngayon. So, may pamilya na rin ito. May pamilya na rin. Pinuntahan na ba kayo? Dati po kasi sa Kalamba po talaga yun nakatira. Doon liti mo pong nakatira sa Kalamba yung tatay ko. Nung nakapag-asawa ng pangalawang asawa niya, nagpunta ng Zamboanga. Yun. Tapos hindi na nabalikan. Hindi na po. Tawag na lang, ganun. Sinuportahan ba kayo? Hindi naman po. May galit ka sa tatay? Wala naman po. Wala. Hindi. So kung nanonood yung tatay mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Wala naman po ako masasabi sa tatay ko. Bakit? Okay naman po siya nung napatira po kasi nag-aral nga rin po ako sa Kalamba. Kinuha po niya ako.
Yun. Mahal mo yung tatay mo? Oo naman po. Okay. Aruga lang talaga na magulang. Kulang. Linis na. So lumaki ka na hindi mo na... Lumaki kami sa lolo at tito namin. So Tita. naghanap ka ng pagmamahal ng mga... Oo naman po. Iba pa rin yung sa magulang. Ngayon, siyempre, nanay mo nakakulong. Kamusta yung kaso niya? Parol na lang po atong parol na lang. Parol. Parang, Inaasahan niya para makalabas. Dumating ba sa punto na siya ay parang hahatulan, ganyan? opo. Nahatulan Kaya na po, ata po nahatulan na po dati yun. Na ano lang, napigilan lang ata. Nasalo lang siya. Nag-ano lang po kami nung... Ako, napanood ko po kasi siya sa Sa TV. araw-araw namin ginagawa, punta ka ng Maynila, punta ka ng sa Vice President. Kasi ang Vice President dati dati, si Noli. Noli de Castro. Gloria ba? Gloria. So nasave. Na-save. Nung sinabing bibitayin niyo yung nanay niyo. E di, nando kay Marta kami ng embassy sa embassy. Yun, nung araw na oras na lang kasi ang binibilang nun eh. Butihan, tumawag na hindi daw natuloy ganun. Na ano na lang siya ng life sentence. Life sentence. Dalawang beses na life sentence. Nung sinabi na life sentence yun, ano yung naramdaman mo? Medyo okay na rin siyempre sa amin kasi Lumag sa na ano namin na hindi na mahirap pa rin yung walang magulang katulad namin. Ako uli lang lubos na rin ako. Okay. Nasaan ang mga magulang mo? Namatay parehas. Bakit? Yung nanay ko po sa Benat po. Tapos yung tatay ko po ano po yung bigti po. Nagbigti Dito po po. yung sarili. Nagbigti. Bakit nagbigti? Feeling ko po nun, problemado po siya nung nawala yung nanay. Hindi niya kami kaya. Diyan sa pagdiwalay. Tapos namatay naman ang nanay mo. Nauna po namatay nanay ko. Ilan kayo magkakapatid? 11 po kami. 11? Pang ilan ka? Ang walo po. So lahat yung may mga asawa na. Yung tatlo pa wala pa. Okay. Paano kayo nagkakilala? Yun nga, nag-aaral po ako sa Kalamba. Fourth year po Taga ako. Mindoro po ako. Saan ka sa Mindoro? Sa Oriental po. Okay. Bansud. Okay. So, nag-aaral ka sa Kalamba. Nag-aaral din po siya. Working student po ako nun. Okay. Akala mo sa kanya foreigner. Shifting po kasi kami. Ako pang gabi, pang maga siya. Nagkasalubungan lang. Hindi. Nga po. Nagkakilala po sa barkada lang. Anong unang tingin mo sa kanya? Ano akala mo sa kanya? Foreigner. Ako. So, nabudol ka pala. Nabudol. So nalaman mo marunong siya mag-Tagalog. Oo. Kasi itsura niya nung tisoy, ganyan. Opo. Tapos ikaw naman maganda din. Anong akala mo naman sa kanya? Wala ko. Wala. Sino kamukha niyang artista? Wala. Wala. Okay. So nung nalaman mo na siya ay hindi pa foreigner, anong naramdaman mo? Noon po talaga kasi, nung nagtatrabaho ko, gusto ko talaga makapangasawa ng foreigner. Ayun, nabudol pala ako. Nabudol ka. So akala mo foreigner siya. Opo, yun talaga ano. So nadismaya ka. Siguro po, ano na yung, ibang siyempre, hindi naman kami tatagal na ganito kung hindi naman mahal ang isa't isa. Kasal na kami, 10 years na kami kasal. O ilang taon kayo nag-asawa? Ako, Ako po 18. 18. Ako'y, kasi may 23. Ikaw 23, 18. Mas bata ka. Okay, so matagal kayo kasi 14 pa lang siya, no? So Napanood ko pa po siya sa, sa balita. Pero yung mukha niya, may takip ng kasi nga po yung nanay niya, bibitayin na. Tapos, nung nakinuwento niya sa akin yung buhay niya, ikaw yung napanood ko noon sa TV. Maputing-maputi siyang bata noon. So, makahalata mo talagang, siya, parang foreigner siya. Kaya yun ang natandaan ko sa buhay, sa kwento ng niya. Okay, so ano yung nagustuhan mo sa kanya? Po siya, maalaga naman po. Okay, akala ko yung mata. Hindi naman po siya nagpapabaya sa amin. Oo. Sa pang-araw-araw namin. Okay naman, nakakaraos. Pero isa niya lang mabigat na problema ngayon, yung nanay. Yun pong hinihiling namin na sana bago siya mawala. Makauwi man lang. Yung mga apo niya po. Makita. Nakakausap mo naman. Nung huli ko po nakausap ay 2010 pa po ata. Sa telepono pa po. Okay, ikaw hindi ka naman niya tunay na anak. Kumbaga, manugang. Close kayo. Opo, kasi po, nung mga panahong bago pa lang kami, nagkakausap po kami sa telepono. Paminsan-minsan po, hinahabilin yung mga anak niya. Ako na daw po bahala sa anak niya. So gusto niyo pa rin makita yung Oo nanay? naman po. Gaano mo kamahal yung nanay mo? Sobra po kasi siya ang nagluwal sa amin. Kaya bata pa lang kami. Kaya nag-ano siya na mag-abroad para lang maitaguyod kami. Hindi naman niya akalain na ganun mangyayari.
Kung napapanood to ng nanay mo, ano yung mensahe mo sa kanya? Sa amin, siyempre, mahal na mahal ka namin, ma. Mag-aantay pa rin kami na makauwi ka dito, makita mo yung mga apo mo. Mabigat, no? Oo naman po. Mabigat Sa tagal ng panahon, Kung darating yung nanay mo ngayon, ano yung unang sasabihin mo sa kanya? siyempre, sasabihin ko, ma, mahal na mahal kita, miss na miss ka na namin. So, yung pagdiriwang nyo ng Pasko, syempre mahirap yung Oo naman po. nakasama yung nanay. Ay, So, ilang Birthday, taon Pasko. yun? Birthday, may kapatid Pasko. pa po siya nung mga last na mga karaang taon. Nakakulong din po. Bakit? Yung dalawa niyang kapatid. Bakit? Naligaw po na landas. So, ikaw din nag-shoulder nun? Oo, ako pong nagkasikaso Siya lang doon sa po, kanila. yung apat niya po kasing kapatid, siya lang po hindi nakaranas ng makulong. Hindi ko rin po alam kung nasa guhit po talaga ako ng palad nila yun. Ng mga bilanggo. Pero nakalabas naman po ngayon. Lalaki? Apat po kasi sila lalaki lahat. Oo. Eh siya lang po ang hindi nakaranas na makulong sa kulungan. Ibig sabihin, mabuti ka. Siguro Marami po, po nagsasabi na tangay sa magkakapatid. Okay. So, wala tayong magagawa kasi yung nanay mo nandoon. So, nag-aantay na lang kayo ng pagbalik ng nanay mo. Pero sana makalaya na. Kasi yun yung pinaka hinihiling nyo palagi ko. Ano mang wala nang, kahit sabihin natin material na bagay, yung nanay na lang, yung hinihiling nyo. yun lang naman po. Saka hinihiling ko pa makita ng mga apo niya. Yun po talagang hinihiling ko. Nakaka-video call nyo siya. Hindi Wala po. Bawal po kasi. Telepono po ang gamit niya. Ano lang po, 5 Minsan minutes po, lang po talaga. tatawag sa Minsan 3 cellphone, minutes lang. Yung hipag niya, ano lang, 5 minutes, 3 minutes. So, Mabilisan po. Kailangan pag nakausap Talagang Hindi, may nandun oras. na. Kailangan importante, nandito. importante sasabihin mo na. Nandito lahat sa... Huwag mag-alala, okay lang sila dito. Meron pa nga po dyan mga sulat eh. Nandiyan pa po yung mga sulat. Sana kahit yung parol maibigay yan. yun lang po yung... Para kahit paano maging masaya kayo, no? Okay? So meron ka lang kami ibibigay na kaunting tulong. Sana ay okay, pero bago yun, ano yung pangalan ng nanay niyo? Cecilia Armia Alcaraz. Cecilia Amelia Alcaraz. Armia Alcaraz. Okay. Sige. Sana ay dalangin natin pag-pray na sana makatanggap siya ng parol para makalaya na yung nanay niyo. Kasi 60 na. Makauwi man lang sa kanyang pamilya. Matagal na panahon yung binuo niya doon. No? Sa kulungan. Sige po, at meron lang kami konting tutulong sa inyo. Sana ay makatulong. Ha? Maraming salamat po sa kami po napuntahan niyo po din eh. Na hindi po namin din inaasahan. Sige. Pagkamuntan nyo na itong 5,000 ha. Thank you po. Pong salamat dun sa mga nanonood at di nag-i-skip ng ads sa atin. Malaking tulong po para po sa kanila. Maraming salamat ulit. Thank you po. Fight lang sa buhay. Nga po. Ha? Laban. At